Dahil ako po'y malilimutan na, lalo na ngayon, pabata ng pabata. Okay, mga kapatid, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, Father of all nations, we thank you for this opportunity to be with you again. Thank you for your great love for us. You shared, you suffered, and died on the cross to pardon and sanctify us. And as we go on commemorating this, your words on the cross of Calvary at this very moment, we ask for your guidance and wisdom to learn and to live with it. In Jesus' name, we pray. Amen. Mga kapatid, umawit po muna tayo at po muna sariwain ang pagdalang. Okay, sabayan po natin si Sister Vivian sa In the Beginning. At napakaganda ng isinasaad ng Genesis. Ito po'y may kaugnayan lang as motivation po sa ating wika. Sister? Awitin po natin ito ng may damdamin, pagpupuri sa Panginoon. Sister? The heaven, the hills, and the sea, they created the sun, the stars, the land, the birds, the breeze. The creatures that made this world and thought to live by His plan. Then He rested, the Lord sanctified the 7 days of man. More the remains of His Maker, man shall be made of His own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there always. So pray and believe, the Lord saw right and will never repent again. More than
ginawa ng ating Panginoon sa ating mundo. Wala na tayong problema. Walang ligtas at kaperigiran. Walang problema sa pagkain. Lahat, mga hayop, gaganda, halaman, kapatid na doon po. Ganda, hindi mo na kailangan magtali magamas. May isa lamang pong bilin ang Panginoon. Huwag kayong kakain niyang bunga ng purong yan. Ito pamilin. Pakibasa nga po natin ng malakas. Isa pa pong malakas. Okay, ang pagbagsak ng tao. Bakit tayo ay bumagsak? Ano ang pinakakugat ng kasalanan? Ay, the rest. Story na alam na natin kung bakit. Alam na natin kung bakit. Yun ang unang kasalanan. Ang disobedience. Ang hindi pagsunod. Sabi daw nung ahas ay, iba, marites na ito mo. Paano? Totoo ba? Bawal kayong kumain yun. Pagkasarap-sarap mo, tingnan mo pagkaganda-ganda. Totoo bang sinabi yun ni Jesus? Ay, oo. Ay, bakit? Isang oras daw na kami kumain yan, ay kami mamamakan. No. Ang sabi ni ahas, kayo ay ginawa ayon sa kanyang wangis. Kayo ay magiging makapangyarihan katulad niya. Makikita ninyo ang mabuti at masama. Take note, kapangyarihan. Malapit na ang eleksyon. Malapit na eleksyon natin. Makikita na natin dyan ang right and wrong. So, the rest is history hanggang sa tao'y nalubog na sa kasalanan. Pakibasa nga po natin ang nakasulat dito. Okay, John 19:28. Ganito po ang sinasabi. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Ito na nga po. Ito na nga po yung ikalimang wika. Sa ating wika, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng mga bagay at upang matupad ang kasulatan ay sinabi niyang nauuhaw ako. Hindi ko ba nyo napapansin? Yung mga sinabi ng mga unang nagsalita hanggang kay Sister Vivian, halos magkakaugnay. Magkakaugnay ang mga salita na isang hahantungan. Mamaya, Ngayon ito po dyan, 1928 na ito, ay may dalawang revelasyon na itinuturo sa atin. Ano po? Ang una po, may dalawang kapahayagan na itinuturo ang John 19:28. Pakibasa nga po. Humanity. Okay, good. Humanity. Sigaw nga po natin. Humanity. Ang pagiging tao ng Panginoon. Alam natin na nagkatawan din siyang tao. Hindi ko na po ulitin kung ano-ano yung mga naranasan ni Jesus dahil perfectong na ilarawan na. Hindi ko na kailangan dagdagan yung sinabi ni, kaya nga po magkakaugnay, sinabi ni Sister Vivian. Pero hindi lang po tao ang nauuhaw. Hindi lang si Jesus ang nauuhaw. Yung mga hayop, yung mga aso, alaga natin, mga pusa. Lalo na kapatid na doon po yung mga halaman na hindi na pwede gumawa ng kanyang paraan. Kung hindi si Lord na lang, kung hindi tayo magdidilig o si Lord ang magbibigay ng ulan. Lalo na ngayon, mga panahong ere, ang pinag-uusapan natin ay ang pagiging tao ng Panginoon. Alam natin na ang ating katawan ay 60% ay tubig. At sabi nga sa Mark 15:25, si Jesus daw po ay nakapako sa krus mula alas 9 hanggang alas 3 ng hapon. Gaano pa nga ang hirap, ang sakit, kung kaya nabigkas niya ang salitang
bilang tao, lahat ng naranasan mo, naranasan ko, yung mga nagkasakit ninyong anak, pero andyan kayo, magaganda pa rin, Jenny, Lori. Nadyan si Lord. So, punta na po tayo dun sa ikalawang revelasyon. Naniniwala po ba kayo? Hindi ko na kailangan ng mic. Ako po ay malakas nga ang boses, mana-mana sa ina. Ang ikalawang revelasyon ay ang, basa po, ng malakas, Divinity. Pakiulit nga po. Divinity. Yung kanyang pagiging Diyos. Yan. At doon nga po sa chapter 4 ng John chapter 4, may magandang kwento doon na habang tumiwalay ang mga alagad ni Jesus upang bumili ng makakain, ay siya ay nakarating sa Jacob's Well. Na itong Jacob's Well, ito'y lugar na ipinamana ni Jesus, ni Jacob, ang lupang iyon kay Joseph, doon sa kanyang anak na naging propeta. Ano po? Pastor. Na nandoon ang babaeng Samaritana, ay pagod na pagod si Lord. Humingi siya ng tubig. Sabi ng babae, ay, hindi tayo dapat mag-usap. Hindi ito pinangingin tubigan. Kung alam mo lang, sabi ng Panginoon, mulit-muli kayong mauuhaw sa pag-inom ng tubig na ito. Ay, sabi, ay yan kung naman napakalalim kahit po kami mulit-muli mauhaw. Sabi ng Panginoon, ang tubig na aking ibibigay ay isang tubig ng buhay, bukal ng tubig ng buhay. Dahil ako ang source of life, the fountain of living water. At sabi nga doon sa kwentong yun, hindi lamang yung lugar na yun, na si Caria, kundi buong komunidad, buong syudad ay nangaligtas. Okay, salamat po Lord. Ngayon, bilang dagdag sa kanyang pagkadiyos, ito na naman po, ang salitang L-O-V-E. Basahin nga po natin. Okay, John 3:16. Sabay-sabay po natin sa English. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yes, that whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Ganda. Ganda ito. Naalaala ko nung kami ikasal. Kaya nang nakuha na siya. Ikaw nakalagay doon sa amin, doon sa amin front ng simbahan, pastor. Ito ba? Hindi mo na namang kumontra. At hanggang ngayon, pastor, pwede ko bang magdagdag pa ako ng mga 3 minutes? Okay. Sabi mo lang po ay habang tayo buhay, sabihin natin, gawin natin. Alam po ba ninyo, nang bigyan, ako po hindi kasapit, ang totoo ay ako ang simbahan ni Pastor ay nandun sa gate number 2 ng Lovers High. Ang nanay ko'y mananahin sa PEDEX, yun ang amin ay kinabubuhay. Ay, Ruth, sumama ka kay Pastor Matsiligo. At mayroon daw camping sa St. John's Institute sa Plaridel, Quezon. Kailan daw po yun? Siya ay, madali na, sumama ka, wala tayong gastos. Ay, alam mo yung nanay ko, pag walang gastos, okay, go! Yan. Nabungad-bungad pa lamang kami sa St. John's Institute, ang dami ng mga dumating na. Ay, kumanta na, there's a welcome here, a Christian welcome here. Uy, sayo-saya ko. Dahil sa lahat ng na-attenan po campaign, ay ito ang pinakang turo nakapagpamemorya sa akin ng John 3:16. Kami binubukod by group, by age. Napakasaya talaga nun. At ang galing tumalakay nito, meron kami mga hands out kung ano-ano may pinagawa sa amin. Magaling mga Amerikano po, pastor, diba? Mga Amerikano,
Come to the water, stand by my side. I know you are thirsty, you won't be denied. For every teardrops when in darkness you cry. And I strive to remind you that for those tears I died. So Jesus died on the cross of Calvary to save us, which is dakilang misyon niya sa tao, to save mankind. At papatak na naman tayo sa LOBE ng John 3:16. Masarap banggitin sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibigay niya bugtong na anak upang sino man ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay. Salamat po. Alam ko ba ninyo mga kapatid, kaya ako nang gagawa nito ay limot na ako. So kailangan arrange ang ating flashcard para wala akong malimutan. Salamat sa mga sinundan kong ano, na hindi ko na kailangan mag-elaborate pa. Kuha na. Nadoon na. At bilang pasasalamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos, atin po awitin ang As the Deer by Caleb Brasile. Awitin po natin ito ng patayo, ang kamay ay nasa dibdib, bilang papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Alright, team, we're transitioning to flat, but taps are still going to be on hold. Did nobody see the coffee shop post? You
まとわってるってさ